Network Entertainment. Ako I would say, generally, wag ka nang maglagay ng photo sa resume mo. Sa lahat ng applyan, ganun? Hindi naman sa lahat. Like, for example, for you, it's a case-to-case basis eh. For you kasi, kailangan mo, I need to see what you look like. Diba? If I don't need to see what you look like, wag ka na maglagay ng photo sa resume mo, utang na loob. Kunyari, ang a-applyan niya is Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner. This is the podcast for the working class and syempre, kasama ko po ang aking co-host si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. Hello. Kumusta Zar? Okay naman, masaya, excited dun sa AWS Restart scholarship ko. Kung nakinig kayo nung nakarang episode, kunento na namin kung ano yun. At nag-upskill po si Zar. Dahil Resume Mondays, etong mga ginagawa namin para makatulong sa mga listeners natin kung naghahanap ng trabaho. Lalo na ngayon maraming mga fresh grads. Oo. May mga nagre-request kasi na matulungan sila sa pag-apply. So we will be guesting people na CEO, yung mga may sariling kumpanya at ikakwento rin nila kung ano yung mga openings nila sa opisina nila. Oo. Para makapag-apply din kayo. Siyempre, Tuesday tayo. Pag Tuesday is Sweldo Tuesdays, Thursdays are Racket Thursdays, and ang Friday natin, Office Confessions. So, kung may mga gusto kayong ikwento sa amin, join the Discord group and the Facebook group. Mag-message kayo sa Underpaid Podcast, pero like and subscribe sa Spotify and Apple Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll question, and if you want to watch the video podcast, nasa YouTube channel po kami ng The Pod Network Entertainment. Ayun. Follow us in our socials. Ako personally, meron akong mga social media accounts at Stanley Chi sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. At ang aming Suplado Motors sa lahat ng social media accounts. Mag-subscribe po kayo. Abangan ninyo yung Road Trip with Stanley Chi sa 1PH. Okay, Zar? Ayun. So, connect with me on LinkedIn. And nandun, nagpo-post ako ng jobs doon. Sinusupport ko rin yung mga ibang jobs ng ibang recruiters. And then, follow me on my social media channels at My Other Office PH. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayong Resume Mondays, is it important to include your photos sa resume ninyo? Dapat ba maglagay ng picture? Ikaw, may picture ka ba sa resume mo? Meron akong nilagay kasi as Host a host. ka kasi. Oo, as a host, kailangan makita nila kung ano yung ginagawa ko. I'm doing man on the street interviews. I host events, weddings. I host on TV. So, naglalagay ako para at least... So, may set card ka din, di ba? Meron akong set card pag hiningan ako. And kailangan ganun kasi kahit nasabihin nilang pwede ka naman naming hanapin sa Facebook or sa Instagram, you still need to include your photo. Depende sa ina-applyan ninyo. Okay, so host ka mainly. Ano yung photo na ginagamit mo? Yung ba yung nakakagat-labi ka? Nakaganon ka? Yung may mga nakamay sa katawan mo? Ano doon? Siyempre, dapat Stanley in action. So may mic ako na nag-interview ng tao. Okay. So yun yung photo mo dun sa resume mo? Yun sa dating resume ko. Depende kung saan ako mag-apply. Halimbawa, if I want to apply sa creative na agency, hindi yan ang ilalagay kong picture. Anong picture lalagay mo? I might design a brochure type na or a flyer type. Tapos kung ano yung concept ko, yun yung picture nilalagay ko. Okay. Kasi hindi naman siya sa typical na company na, for example, sa bangko. Pag sa bangko, naka-Amerikana ka dapat or naka-long sleeves, tapos parang kung ano yung passport photo mo, ganyan. Yun ang hinahanap. Lalo na kung frontliner ka, iharap ka sa kliyente. Diba? Ako I would say, generally, wag ka nang maglagay ng photo sa resume mo. Sa lahat ng applyan, ganun? Hindi naman sa lahat. Like, for example, for you, it's a case-to-case basis eh. For you kasi, kailangan mo, I need to see what you look like. Diba? Mm. If I don't need to see
what you look like. Huwag ka na maglagay ng photo sa resume mo, utang na loob. Kunyari, Joke lang. ang a-applyan niya is IT. IT, wag na. Hindi Hindi na. ko kailangan. Halimbawa, yung frontliner na tagasagot ng tawag. Frontliner, kailangan ba haharap ba siya sa tao? Tagasagot lang siya ng tawag? Tagasagot ng tawag tapos may mga Zoom meetings, ganyan. Okay lang, basta Or mali. face-to-face, ganyan. Wag na, generally hindi kailangan kasi ang core skills na titingnan ko doon, hindi naman yung ang core skills na titingnan ko is your communication skills. Yun yung nagmamatter. Hmm. 'Di ba? Sa interview na lang, titingnan na lang natin kung merong mga red flags. Pero overall, mag-stick tayo dun sa mga core skills. Ano ba hinahanap natin dun sa candidate natin, 'di ba? Tsaka kasi merong mga tao na ganito itsura niya sa picture, pagdating sa personal, iba. Oo. Di ba? So nakaka-catfish ka pa. Also, yung tanggalin niyo na ng resume niyo because it would save space dun sa document mo. Kasi sayang rin yung space. Napansin ko naman, we include photos naman sa Gmail natin eh. Oh, diba? Meron naman may profile meron picture naman dun eh. Gmail, meron sa LinkedIn, meron, kunwari, may Upwork profile ka, meron sa Upwork. Sa JobStream, diba? pwede mo i-download yung resume nung aplikante. Yeah. Diba? At saka, for example, in some countries rin, di ba meron silang mga anti-discrimination laws. So, yung not having a photo would prevent bias din. Yung i-interviewin ka because you look good or hindi ka interviewin because ayaw yung itsura mo, 'di ba? So it would prevent bias. Kasi back then kailangan talaga maglagay ng pictures eh. Back diba? then. Dati no, ngayon hindi na kasi because of social media and be careful what you post on social media. But that's a good point. Na before you don't have access to all these job sites or LinkedIn. So, hindi talaga makikita yung itsura mo. It made sense before, but now, with all the technology, you really don't have to. Also, kapag naglagay ka ng photo, baka kasi, di ba, we talked about ATS compliant resumes. Baka kasi, magkaroon ng error, hindi ma-read dahil may photo ka. Parang ano ba tong element na to? Magtataka ka, 'di ba? Kunwari magtataka yung tool. Alam mo may element na to, 'di ba? Ayaw nga nila ng tables, ayaw nila ng unnecessary elements. So baka mamaya hindi pa i-read yung resume mo ng maayos ng ATS system. Okay. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo, ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin sa ng camera. podcast na to. Hello. Hello sa inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Ayaw umiinom. Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun na. Papatanggal nyo sa trabaho. Hindi. Hindi na gustuhan. Hindi yan. Huwag na kayo makinig. Sige. Huwag na. Dito. Bumalik na kayo sa show na. Yun na nga, yun na yan. Huwag kayo pupunta sa show na. Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Pwede naman. Pals. Ganda naman eh. Di ako minom. Diba? So, maganda yan. Tsaka, sa dami ng mga yung social media sites na pwede mo ilagay doon yung email mo, yung Facebook, Instagram, TikTok, may i-click ka lang eh. Yeah. Diba yung Linktree, alam mo yun? Andun na lahat. Minsan yun na lang hinihingi. Or kung may mga sarili kayong websites, minsan nakikita naman yun ng employer, ng HR. Ultimong mag-a-apply ka ng ATM card sa bangko eh. Mag-open ka ng account, chine-check nila social media. Tama. Sa resume, minsan pwedeng ilagay yung social media eh. Kasi yung mga ina-applyan ninyo, tinitingnan ko ilan ng followers ninyo. Basta relevant to the job. So overall, when ka dapat maglagay ng picture sa resume?
when it is relevant to the job. If your appearance is relevant to the job. Oo, Like for kunyari. example, for you, Oo. artista, model, ano pa, host. Gusto mo Podcaster, di ba? Podcaster. Ito si Stanley, gustong-gusto niya pag Di naman. ina-outline ko yung mga Di naman, artista di naman. siya, di ba? Model siya. Commercial model ka rin, di ba? Guys, di naman ako artista. Grabe naman kayo. Di ba? Tsaka nagsisend ka rin ng video. Pasample nga nung yes, ano mo. Mga yes acting. Oh, yes acting. Hindi ko na, Bilis inihindihan ko na yun eh, yung mga yes Hindi, pwede acting eh. mong gawin dito para Alam mo kasi- makita nila. Para kunwari, meron tayong mga listeners na gusto maging commercial model. At least alam na nila yung gagawin. Yung happy, sad, tsaka yung Sige angry. na. Ayoko kasi yung mga yes acting na ganyan, nag-rumakit ako sa digital na ad Oo. sa isang fast food. Oo. Ang call time ko 6 a.m. Oo. Alam mo anong oras ako sinute? Ano? 8 8 p.m. p.m.? Oo. Mas matagal pa yung inantay ko. Buti lang malapit sa bahay yung lugar na yun. Oh. Tapos, ang pinakain sa amin, hindi yung Hindi ko sasabihin. hindi Hindi ko sasabihin. pagkain nung Sorry. hindi yung pagkain nung binebenta nung digital ad. Packed lunch ang binigay sa amin. Dami mo naman reklamo. Packed meals ang binigay sa amin. Laki ng bayad mo dito para maging tambay, sasabihin sa'yo. Hindi. Hindi. Hindi malaki. Hindi malaki. Tapos kumat pa yung yung agency. So parang I did it for the experience lang. Okay. Yes, acting na masaya. Wala. Alam mo na yun. Alam niyo na yun. Ay, yung mga ayaw gawin. na Grabe. ganyan. Oo. So anyway, kapag yun nga, kapag relevant to the job yung appearance mo, dun ka maglagay ng picture sa resume. Yun nga, pag model ka, artista ka, ano pa ba? Pag humaharap ka sa tao, Yun, oo. 'di ba? Pag ikaw ay yung parang guest manager, something, di ba? Or nagtatrabaho ka sa hotel, syempre, humaharap ka sa mga tao, may height requirements pa yan, FA, ano ba ba? Yung mga, minsan piloto ata, hinahanapan pa ata ng ganyan. Kasi, they put primer sa itsura din. Yeah. Saka kung marunong ka lumangoy. And there are jobs that would ask you to include the picture. So, kung gusto mo mag-apply sa job na yon, mag-include ka na lang. As long as hindi siya shady or scammy, di ba? I-include mo na lang pag requirement siya to include a photo. Well, sa panahon naman ngayon, kahit di ka maglagay ng picture, mahahanap ka talaga. Just make your social media matino. Tama. Don't post anything na ikakasira ng inyong corporate career. Oo. Okay? So, mga tips dun sa right resume photo. To Ito. get the correct resume photo. Unang-una, dress for success. Pumorma kayo. Ika nga na parang pag nakita ka, promote itong hayop na to. Alam mo ba na meron akong na-interview na hindi naman siya photo, pero yung damit niya, naka-sleeveless siya na SpongeBob. It applies din pag may Zoom interviews kayo. Oo. Doon na medyo Unprofessional ang dating. Hindi naman, ako, sa totoo lang, I don't mind na naka-sleeveless. Pero medyo nagkaka-nightmares ako doon sa SpongeBob. Kasi yung SpongeBob, di naman mukhang SpongeBob. Ano itsura? Mukhang Mukhang fake na SpongeBob mukhang crazy na SpongeBob eh. So, siguro, wag na lang mag-SpongeBob. Okay lang naman sa sleeveless, pero sana plain na lang, gano'n. No, keep it simple. Na medyo, maayos naman. Wag naman SpongeBob. Na, nandun, kompleto eh. Nakita ko lang yung pineapple, gano'n. So, may gano'n. Okay. Anyway. Baka nagtatrabaho siya sa Krusty Krab. Siguro nga. SpongeBob eh. Di ba? Baka yun ang gusto niya i-imply. Paano naman yung mga nag-works at edi sa puso mo? Paano yun? Di ba? So, meron mga kunwari na nag-a-apply kayo for finance or real estate, then siguro medyo formal dapat ang suot mo, and then business casual A blazer. for mga IT, for mga graphic designers, business casual, di ba? Hindi naman yung naka-hoodie ka. Huwag naman yung mukhang dugyot. Oo. So, also, syempre, choose the right format. Dapat yung post mo medyo maganda, hindi yung, yung mga poses na bawal. Ganun. Nakaganon. Naka-heart. Ganyan. O Korean. Or ikaw, di ba, minsan may mga photos ka nakagat labi. Huwag Oo, naman ganon, di ba? Oh.
Or kasama yung anak, 'di ba? Or aso. Mm. Minsan nga mas malaki yung picture ng aso kaysa doon sa mukha ng tao. Eh baka kasi yung aso nag-a-apply, hindi yung tao. Ang galing ng asong yun, ha? Then, alam mo, sa dami ng mga resume na nakita ko, sabi ko sa'yo, minsan nga may gumagamit ng mukhang avatar. Tapos for some reason, sinabi ko dun sa guy, next time please upload your photo. Tapos sabi niya, but that's me. Is it that an avatar? Sabi niya, hindi daw. Sabi ko, paano nagmukhang avatar tong lalaki? Baka ang dami-daming filters. So, wag na gumamit ng filters. Use your current photo. Yan yung isa sa mga tips. Kumbaga, wag kayo maging parang politiko. Kasi mga Uy, alam politiko mo, rito, pag nangangampanya, yung lumang picture ang ginagamit at hindi yung current photo. I'd be honest that the photo I used on LinkedIn was 4 years ago. Pre-pandemic or pandemic? Pandemic. Pandemic. So, at saka 30 pounds lighter. So, I'm sorry pag may na-catfish ako. Pero alam mo yun, tinanong ko naman yung mga tao, sabi nila, siguro polite lang. Ewan ko kung polite lang or ayaw lang sabihin sa akin. Ganun naman daw talaga itsura ko. So, parang hindi. Okay. So, anyway, use a current photo. Ayun, Siyempre, kung magpapadala kayo ng picture ninyo, karirin nyo na, minsan lang kayo magpapapicture. Wag Kung naman yung wag naman sa VGA camera kayo nagpa-picture. Oo. Magaganda na telepono nyo ngayon, di ba? Alam mo ba na may AI, may mga AI tools to update your photo. Kaya lang medyo tricky yun na huwag kayong masyado gumagamit ng AI. Kasi ako, malalaman ko kung nag-AI ka eh. Oo. Tsaka baka maging kamukha nyo si AI de las Alas. Ano ba yan? Ay, nako, Stanley. Pag magmo-model kayo, ganyan, mag-hire kayo ng professional photographer, kapag artista, host, mga nasa creative, siguro iba rin ang poses mo, di ba? Kasi minsan may mga required poses yung mga, yung mga artista, It depends on model. on the company. For example, may isang company na naka-all black, tapos black and white, tapos meron silang hawak na props. Yun yung ginagamit sa company ID. Oo. Sa likod, malaki yung picture nila, malaking pangalan, tapos biglang may pala yung mga in case of emergency, sinong hanapin. May mga creative na IDs eh. Alam mo ba, nalaman ko, kahit sabihin natin di mo kailangan ng photo sa resume mo, kung gusto mo lang ng professional photo, kasi nung ako, CRSP certification, humingi sila ng photo sa akin. So ako naman, kahit marunong ako mag-take ng photo, ayoko na mag-set up. So pumunta ako sa mga yung mga studio, yung mga small studios like Picture City, ganon. Tapos, marunong silang mag-instruct sa'yo kung paano ka magpo-post kasi kailangan ko ng half body. Oo. For some reason yung pala ipopost nila kaya kailangan ng half body. So, in-instruct nila ako kung paano pumorma. So, naka-blazer, tas hawak yung blazer. Ganon. Hawak yung nakaganyan. Oo. Pero usually, naka-cross yung arms mo. Kaya ang dami ko nakikita. Kunwari resume, dahil siguro binigyan sila ng instructions ng same type of photographers. Nakaganon. Pansinin mo, ang daming nakaganyan, nakakross ang arms. It's either nakakross ang arms or hawak yung blazer yung ganon. Diba? So, ganun yung usong post pag sa mga photo me, ganyan. Pero siguro mas gusto ko yung hawak mo na lang yung blazer kaysa nakakross ang arms, ganyan. Ewan ko, ikaw, tingnan nga. Kasi pag nakaganyan, parang, mukhang manager to Bakit ba't naka-cross arms siguro? Diba? Parang nanininda ka, parang ako pinapagalitan kung bakit ako late nakaganyan. Alam mo ba, nung 80s, diba, napansin mo, nung 80s, 90s, alam mo usong post? Diba nakaganon? Ano nakaganon? Ay, hindi mo ba alam? Ano yun? Yung magpapastudio ka, tapos nakaganon ka. Ba't nakaganon? Or nakaganon ka. Ba't nakaganyan? Ewan, yun yata instruction sa kanila. Hindi naman ako nagpaganon, pero... Hindi kasi dati, pag nagpapapicture ka, di naman ganun kamura din. So, oo, mahal dati. Mas mura pag black and white, pag colored mas mahal, di ba? So yun, yan yung mga tips natin. Yeah. When you want to include your photos sa resume mo. And when. Oo. When to include and how to do it properly. Sige, if ever gawin mo nga yung ganon. Paano ganon? Ganon. Ha? Ano ka ba? Hindi. Jeff, alam mo ba to? May mga gumagano na babae.
Hindi namin alam yan eh. Ang alam Hindi namin nyo ang alam? ganun. Ano yan? Yahoo! Yun yung alam namin eh. Hindi namin alam yung ganyan. Ano ka ba? Yung nakaganyan. Ano yan? Ay, nako. Di rin namin alam yan eh. Kasi ang lalaki naman, hindi naman ganyan mag-post. Alam mo, lalaki nakaganyan. Ganun. Diba? Uy, may picture ka ba sa studio nung 90s na naka-elephant pants? Wala. Hindi ako yung group picture with the barkada. Wala akong ganun. May barkada ka? May mga friends ako pero... Kasi baka wala. Kaya wala akong May mga friends ako pero hindi kami nagganyan. yung naka-elephant pants ka. Tapos yung background mo yung parang inispray na iba-ibang kulay, di ba? Oo. Yung parang gradient na. Oo, ganyan. Oo. Nangyari, ang picture ko na ganyan, grad pic nung elementary tsaka high school. Oo. Ganon. May mga studio photos nga ako eh. Yung mga friends ko, kasama ko. Kasi meron akong friends, Stanley. May friends ako pero hindi kami ganyan na nagpipicture-picture. Pero yung barkada ko talaga, may mga pictures, may mga barkada pictures kami sa Enchanted Kingdom. So, isang yung ex ng friend ko. So, nung sila pa, sabi niya doon sa friend ko, alam mo, yung itsura niyo sa mga photos, parang feeling niyo ang ganda-ganda ng forma niyo. Tapos magkakita ko, shit, nga, no? Parang feeling namin, forma-forma namin. Okay, so ang picture ng episode na to, nakaganyan tayo na forma, ganyan ha. Sige, picture tayo mamaya. So there you have it, guys. So, good luck sa pag-apply ng trabaho. Maglagay mo kayo ng picture o hindi, depende sa inyo yan. And abangan ninyo yung Sweldo Tuesdays, Racket Thursdays, and syempre, Office Confessions. So there you have it for Miss Zardos Reyes. I'm your host, Stanley Chi. And this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.